habang pagpasok ng bagong taon na ito naman ang mangyayari. Dilima at mga Duterte dahil kay Madriaga. Nako, hindi lalamig, lalong iinit itong iso sa pagitan ng mga Duterte at ngayon ay Congresswoman Laila de Lima. Alam niyo kung bakit? Kasi nakipagkita na, nag-usap na itong dalawa, si de Lima at saka ho si Madriaga. Pinuntahan pa dun sa kulungan matapos daw siyang sulatan at parang humihingi ng tulong. Eto, pakinggan niyo si Congresswoman de Lima. In-expose na po ito. Sulat galing kay Mr. Madriaga. It was a letter, a handwritten letter, dated November 17. Ayan. Nagpapatulong po siya sa kanyang mga kaso. Ang sabi niya, doon sa handwritten letter, it was a handwritten letter course through his lawyer, Attorney Palad, na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Doon sa kanyang, ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Of course, I do not know tungkol dyan sa kaso na yan. But that is the content of his letter. So as I said, it's dated November 17. Of course, through his lawyer. And then, nung nagkaroon nga ng affidavit, which was notarized November 29, I received that copy of the affidavit. At syempre nakita ko, napaka-sensitibo, napakabigat ng kanyang mga akusasyon, hindi lang laban sa VP, kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Meron siyang mga nabanggit na mga personalidad. Meron siyang mga nabanggit na mga alleged delivery of big sums of money, yung mga duffel bags, yung mga nasa mga sasakyan na mga tina-turn over, etc., etc. And of course, I got curious, I got interested. So I decided to see him last December 8, daytime, 11 o'clock in the morning, there at the BJMB. So in the presence of his lawyer, Attorney Palad, I interviewed him, I asked questions, searching questions. I played devil's advocate doon sa kanyang mga aligasyon sa kanyang affidavit. So inisa-isa ko po yun, yung kanyang mga aligasyon. Although sinasabi niya na meron pa daw siyang mga iba pang mga alam na isusunod niya in another affidavit. And then, syempre, kasi ako po bilang abogada and bilang dating Justice Secretary, sanay naman po ako na nag-handle ng mga ganitong bagay. Pero dahil nga po mga seryoso ang mga akusasyon, kailangan pong sinusuri ito ng maigi. Kailangan nagiging maingat. Lalo na nga po na meron akong sariling personal na experience na yung mga nag-akusa sa akin ay mga laway lang. And then therefore I asked him, meron ka ba ng katunayan, mga ebidensya na magsusuporta dito sa mga aligasyon na may tumawag sa iyo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa iyo, maski si VP Sara tumatawag sa iyo, itong Colonel Nolasco tumatawag sa iyo, na instruction, ito, i-deliver mo ito, etc., etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya. So sabi ko, I'd like to see that. Before, ano man ang pwede kong gawin, makakatulong, bago ako to take any action, let me first research. Ayan. Malinaw, kinumpirm ho ni Congresswoman Laila de Lima. Sinulatan siya, nagpunta siya, parang sinasabi niya dyan alas 11 hanggang alas 2. Mahaba yung interview niyan Alas 11 hanggang alas 2 ng hapon sila magkausap doon sa Bikutan, Taguig City. Kasama yung abogado, Atty. Palad, at si de Lima. So, ayan ang sinasabi ko. Nagka-interest si de Lima, parang nahikayat siya, pero hinahanapan niya ng iba pang mga dokumento, magpapatunay sa kanyang mga bintang laban kay Sara Duterte at sa dating Pangulong Duterte. Alam naman natin, hindi pa ho nagkakaroon ng reconciliation at baka malabong mangyari yan sa pagitan ni de Lima at Duterte. Dahil pinakulong ni Duterte ng 7 taon si de Lima, tapos wala namang nangyari, na-dismiss yung kaso at ngayon naging congresswoman pa. Ay ngayon, may ganyan. Si Ramil pa pangalan niya, Madriaga ay nagsalita at may sinumpang salaysay. Matindi yan. So asahan na natin na may gagawin si de Lima na investigasyon at kung ano man. Kasi tama yun, si dating Justice Secretary,
dating chairman ng Commission on Human Rights, abogada, alam niya ang paratang ay mabigat, pero dapat siya na may dagdag na ebidensya pang kapanipaniwala. So yung pagka-interest niya, pagpunta niya doon sa kulungan, at nalaman niya ang mga detalye, maniwala man tayo o hindi, ayaw na ayaw ng mga Duterte yan. Kasi nakarating kay De Lima ang mga sumbong, hindi lang yung sinumpa ang salaysay. Meron pa yung mga sinabi siguro hindi natin alam. So, baka yan ang maging dahilan na para gumawa si De Lima ng mga aksyon na legal laban kay dating Pangulong Duterte at Vice President. Dahil dito sa hindi hubiro yung deliver ng mga pera. Yun nga sinabi niyang 35 million, 30 million, 1 billion, ganun kalalaki yung sinasabi doon sa sinumpaang salaysay. So mukhang iinit itong isyong ito. Mukhang pagpasok ng bagong taon na ito naman ang mangyayari. De Lima at mga Duterte dahil kay Madriaga. Abangan, kaabang-abang. Mabubuksan ba ang kaso before o after Christmas? At hanggang saan po ito? Kung ito'y binabaliwala at sinisira ng mga Duterte at ng pamilyang Duterte, karapatan nila yun kung yun ang kailang gustong gawin. Pero mayroong akusasyon, mukhang ayaw mang aminin ni De Lima, pero parang dating na kanyang maliwanag, nakumbisi siya kasi hindi siya pupunta ron sa kulungan kung hindi siya interesado. Hindi siya tatagal ng ilang oras ba yung 3? Alas 11 daw eh. Alas 12, alauna, alas 3 oras na makikipag-usap with lawyer. Importante yun eh. Hindi pwedeng kausapin mo yung mga nakakulong na walang abogado na baka kung ano mangyari. So kasama yung attorney palad. So matindi. Magiging sakit ba ng ulo ng mga Duterte, si De Lima, dahil kay Madriaga? At ano ang mangyayari? Baka palipasin lang itong Pasko dito. After Christmas, ayan ho yung maging issue pa. Yan ba ay pwedeng isama nila sa mga ebidensya na pwede na kailang na-file na sa unang ipinalilang kaso laban kay Vice President, plunder at iba pa before Ombudsman? Or pwede nila itong isama doon sa binubuo na second impeachment? Kasi meron na pong binubuo na second impeachment laban kay Sara pagdating ng February. Kasi February 3 o 6, expired na yung 1-year ban. Pwede na ulit siyang kasuhan ng impeachment. Gagamitin ba ito? Baka gamitin. At pang naging testigo si Madriaga, hindi ko makilala yan. Yung iba ayaw maniwala. Actually, sinisiraan na siya ng mga Duterte supporters, ng mga vloggers at mga abogado. Wala daw kredibilidad, gano'n. Walang kredibilidad kasi tao nyo at kasamahan nyo ang tinatamaan. Pero yung mga taong naghahanap ng katuwiran at katotohanan, baka maniwala dyan. Ano ito? Darating ba sa korte ito? Or sa second impeachment?